OMG, pag open ng cam niya, nasa paa niya, nakahiga, hubot-hubad siya. Yung nota niya man nakatayo, ang laki, ang taba, at ang itim. Gagawin na natin yung makeup, diba? Tapos na tayo sa skin prep, tapos na tayo sa lahat sa makeup na tayo, te! This is the another episode of Exposing Your Ka-Ervogan Humans. Bago tayo mag-start, may papakita ko sa inyo. Gamit ko tong Glad to Glow na cushion, Tingnan nyo, parang, ate! Ang ganda, Box. Parang di ko na kailangan ng concealer dito. Titignan natin ang process ng makeup ko kung maganda ba talaga. Yun na nga, itong comment na to ay dinirect message sa akin ng isa kong kakilala. And di na natin syempre siya papangalanan. At ito daw ay pinamagatang commuters. At okay, ibig sabihin sa public to, ano to public, ganon siya, charing. Ano yung coverage ng cushion nitong Glad to Glow? Ate, parang filter, wala pang smooth effect yan lalagyan ko pa mamaya. Nyo, hindi ko na kinailangan yung mga concealer ko dahil nagtago niya na ang mga chismis kong dapat itatago. And alam niyo, gusto kong malaman kung kapag ba cushion, foundation ba siya, diba? Kasi nasanay nga ako na skin tint lang ang gamit natin every video. So, alam niyo na, pa-enlighten naman kung foundation ba siya or parang skin tint lang din. Na nga, nung nagtatrabaho pa ako sa departamento, bandang Ligarda, nung panahon na yon, napakahirap talagang sumakay sa may Commonwealth ng Paquiapo. 'Di ba? Alam niyo naman yung mga sakayan diyan, 'di ba? It's either e-bus, PM jeepney, jeep, bus, ganon, 'di ba? Yung mga sakayan from Litex, I guess, papuntang Quiapo. Aware naman kayo dun, no? Yun nga, siksikan, agawan, at balyahan. Lalo na sa mga ordinaryong bus. Kasi lumilipad talaga yung mga bus. So, hindi ka talaga malilate kapag naswertehan mo yung mga ordinaryong bus na yon. Sa madaling salita, nakasakay ako sa ordinaryong bus. Palakpakan. Iba talaga ang pagka-survivor mode ka talaga sa Pilipinas, no? Tapos puro mga kurakot yung mga politiko. Mga nepo baby pa, kakapal ng mukha nyo. Ayun na nga, nakaupo ako sa tatluhan na malapit sa aisle ng bus, kung saan maraming nakatayo na mga lalaki. Tapos yung kachat ko na Indiano, biglang tumawag. Akala ko mag-aaya lang siya ng breakfast, ganon. OMG, pag open ng cam niya, nasa paa niya, nakahiga, hubot-hubad siya. Yung nota niya man nakatayo, ang laki, ang taba, at ang itim. Hindi ko alam paano papatayin yung tawag, tapos nagtatawanan na yung mga lalaki na nakatayo sa harapan ko. Ang ginawa ko, binaba ko yung CP sa hita ko. Tapos nagsasalita pa rin yung oto ko. Ang sabi niya, "Come on baby, see my this so hard," sabing ganon. So alam mo yung malaking boses, grabe, dinig na dinig ko yung tawanan sa bus. Gusto ko na lang lumubog sa lupa noong mga panahon na yon. Pagdating ko sa office, black agad si Otoko. #kahihiyan. Atak! Diba tapos yung makeup ko, yun muna, bye! Nagja-jackstone kami at panay jungol niya. Nung may biglang kumatok sa kwarto ko, nagulat ako, si mama pala. Sunday ngayon at kakasimba ko lang. Another day, another episode of Exposing Your Ka-Ervogan Humans! Atake. Merong nagbabalik. "Hi mother, it's me, Sydney." "Yes mother, Sydney, not Cindy daw," sabi niyang ganon. Kwento ko lang tong experience ko sa ex ko. Last year lang to nangyari. Nakilala ko siya sa late match, Ataki. Hindi ba puro papangit dun? Ataki! Masyadong basher naman. Baka nung time lang nagli-late match ako dun maaasim at majojontot yung mga nakausap ko, ganon. Okay naman kami. Pareho kami ng mga interes sa mga bagay-bagay at akala ko kami na talaga. Pero hindi pala. Dahil may pagka-possessive at cold siya, mama, sabi niyang gano'n. Ito na nga, matagal na kaming nag-uusap nung nangyari tong kabalbalan na to. LDR lang kami ni Guy, kaya kapag mainit yung pakiramdam niya sa katawan niya, sa video call lang kami gumagawa ng kabalbalan. Syempre, ano pa ba? Isang beses nung nag-chat sa akin at alam kong in-heat siya. Inas niya ako kung pwede ba kaming mag-VC. Alam niya na yun. Sabi ko, sige. At na nga,
nagja-jackstone kami at panay jungol niya. Nung may biglang kumatok sa kwarto ko, nagulat ako, si mama pala. Tinanong niya kung anong ginagawa ko kasi daw ang ingay ng speaker. Oo nga, shucks, nakalimutan ko, nagpapatugtog pala ako ng music bago siya tumawag. Sa sobrang aliw ko nung nag-uusap kami, nakalimutan kong nakakonek pala yung cellphone ko. Atake ka, baklat! Shootang ina ate, napatay ko yung call habang ginagawa niya pa yon. Sabi ko sa kanya, which is dun daw sa mama niya, pinapanood ko lang sa Facebook at ang ingay nila. Simula nun, kapag may ginagawa ako at nagpapa-music, pinapatay ko muna ang dapat patayin, ganon, bago sagutin yung call niya. By the way ate, hindi pala kami legal. Kaya buti na lang talaga hindi ako nakapagdala ng maling tao kila mama. Yun lang mother, thank you. Ganon. Bakla kayo ng taon. Kapag naman may gagawin kayong kabalbalan, i-check nyo naman muna ang mga parapernalya nyo sa bahay kung may makakarinig, may makakaano. Diyos ko, mabubulilyaso pa nang wala sa oras. Wag magpapabulilyaso malala. Dapat discreet lang. Ganon lang hanggang sa mga susunod nating moments. Bye! Nung nasa baba na ako, shoota, ang baho, amoy sardinas na ewan. Another day, another episode of exposing your ka-Ervogan humans. Parang ang tagal kong nawala. Uy, hindi ko na alam kung ano ng episode to. Pero hindi ko din alam ang title kasi walang title. Huwag sanang gayahin ng iba to. By the way, 18 years old na ako. And nangyari to nung 2024. So, 16 years old pa lang ako. Aga tumalande, di ba? Anyways, ito na nga ang chika. Year 2024, may boyfriend ako. And meron kaming friend na mas older sa amin. Siguro nasa 24 na siya nun, ganon. Half black American din siya na medyo chubby na matangkad. Tapos yung guy na yon, kursunada ako. Nagchat-chat kami dahil lagi ko hinahanap yung ex-boyfriend ko sa kanya. Tapos Mima, naging topic namin yung nangyayari sa amin ng ex ko. Tapos one day, nagyaya siya sa akin, inom daw kaming dalawa. Sinundo niya ako ng 4 p.m. Wala kaming place. So, naisipan namin mag-check-in. Check-in? Check-in daw. Pero bago kami mag-CI, binilhan niya muna ako ng McDo. Taray, isang branch. Charing. Tapos, manok na tinitinda sa kanto. Tsaka chocolate. Sobrang dami niyang binili. After noon, nag-CI na kami. Atake, no? Parang palabra de bobo muna. Consuelo de bobo bago bunahin. Gana. Tapos ayun, shot na. Tapos tinuka niya ako. Di ako naman, nagulat nung una. Pero ate, pumapangalawa pa siya. Di sinabayan ko na. Tapos, nung magbobonahan na kami, shoota, nakita ko yung nota niya. Sing liit ng kikiama. Atak! Ganito, hindi. May nails pa to. Hindi! Hindi, ganito. Ano ba? Basta maliit. Tapos, pinapa-orpap niya sa akin. Nung nasa baba na ako, shoota, ang baho, amoy sardinas na ewan. Sabi ko na lang sa kanya, wala ako sa mood umorpap. Okay lang naman sa kanya. Tapos yon, pinaghugas ko muna siya bago niya i-josok sa nipay larot ko. Tapos, ayun, nagbunahan na. Shootang ina, di ko ramdam sa sobrang liit. Nagkunwari na lang ako na nasasarapan ako para matapos na siya. Tapos ayun, nagpahinga kami. After nun, hinatid niya ako sa amin. Mga bandang 2 a.m., sobrang lala nung nangyari Imagine, half black American pero maliit yung nota. Ganon. At doon na natatapos ang kanyang homen. Alam niyo mga box, hindi naman talaga lahat ng black American malaki ang nota. Like, meron nga. Ganon. Basta wag kayo mag-e-expect na kapag black American, malaki agad yung nota. Masyado kayo nagpapaniwala sa corny. So, ayun lang. For another homens, i-share nyo lang sa akin yan dito. Dito? Saan? Pwede nyo isend dito sa TikTok or sa aking blue app.
Okay, yun lang. Bye! Alam mo ba, pag lip-to-lelap ko sa kanya, natanggal yung pustiso niya. Ading, tignan mo naman ang glow ng face ko after kong gamitin ang peeling solution ni Glad to Glow at ang kanilang Mugwort Clay Mask. Pinagsabay ko sila. I mean, ito muna, then ito. Boosh! Atake! This is another episode of Exposing Your Ka-Ervogan Humans! Yes! Mag-post tayo 2 episode ngayon para mag-orlok na ako at mamaya naman. Hi mga ka-homies! Ako si Pauline. 16 years old. Huh? 16 pa lang siya, babe. Loka ako sa 16. Sa mga minor dyan, wag nyo tong gagayahin na. Diyos ko. Kwento ko lang sa inyo itong karanasan ko way back 2025 October. So yun na nga, meron akong nakilalang guy. Di ko na papangalanan. Through Facebook, nag-hi siya sa akin at ako naman nag-hello sa kanya. Hanggang sa usap-usap na, nag-a-update na siya ganon. After nun, gusto niyang manligaw. Tapos sabi ko, hindi pa ako ready eh. Sabi niya, okay lang, kaya kong maghintay. Eksena. Ako, nag-assume na, hala, ang gentleman niya naman. Then one time, nagkaayaan kaming mag-bar ng mga friends ko. Syempre ako, lasing na. Hindi na alam yung ginagawa. Wait lang, 16 years old, bar? Huh? Medyo naguluhan ako sa part na yun, pero nag-make sense naman kasi meron nga palang fake ID no. Sorry, nakalimutan ko isuot. Ayan. So, ayun nga. Chinat ko siya na pumunta siya dun sa bar na yon. Kasi malapit lang naman sila dun eh. Then, nung andun na siya nahihiya siyang lumapit sa mga friends ko. Tapos uminom siya ng kaunti. Pucha nagsayaw ako, hinatak niya ako, at nilamas ang aking juging. 15 years old, agad-agad, at sa bar pa, Diyos ko. Tapos sabi ko, wag ngayon, nasa bar tayo. And then, nakayakap ako sa kanya. Ang sabi niya, bukas na lang. Fast forward pinapunta niya ako sa kanila. Una, chill-chill lang, ganun, nag-uusap lang about sa nangyari kagabi. And bigla niyang dinakma ang juging ko. Bigla niya akong hinubaran, which is weird kasi di niya ako nilip-to-lelap. Tapos, nagbonahan na kami. Pucha alam mo ba pag lip-to-lelap ko sa kanya, natanggal yung pustiso niya. Tapos, amoy sibuyas siya nun. Sa sobrang di ko matiis, ako na yung umayaw kahit hindi pa siya nilalabasan. Ginackstone ko na lang ang kanyang nota. Tapos, after nun, naghugas ako. Paglabas ko, nagja-jackstone pa rin siya. Take note guys, kung makikipagbonahan kayo, siguraduhin yung di malalaglag ang postiso nyo or magtawas kayo ha. In fairness naman sa experience mo, che, no? Grabe na, parang 16 years old ka pa lang. Tapos, ganan. Ingat-ingat kayong mga minor kayo kapag kayo nalagay sa drum. Or na-jaunties kayo at hindi kayo pinanagutan. Naku, lagot talaga kayo sa mga magulang nyo. Baka may magsabi dyan sa comment na, hala, minor na nga, tas tinuloy mo pa yung chika. Chinika niya, alangan sayangin ko yung effort niya sa pagchika dito. At saka hindi naman ito yung first ever minor moments ko. I mean, gets nyo ba? Syempre madami ding nanonood sa ating minor pero hindi naman lahat ng minor na nagsishare sa akin sinishare ko din sa inyo. Syempre pinipili lang yan at saka more on legal age na yung mga nagsishare sa akin. So ayun lang, for another moments, mag-share lang kayo dito sa aking Niknyok account or sa page. Okay, yun lang. Bye!